Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung blessings na parating sa inyo. Good luck, prosperity sa isang one-year cycle. Itong Jupiter and Gemini transit na nangyari noong May 2024. Nagsimula siya noong May 2024 matatapos hanggang June 2025. So, isang taon siya na cycle. So, Jupiter is the planet of abundance. So, tingnan natin kung ano yung pauunlarin sa inyo. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. So, pwede kayong mag-book dyan for a private reading. I-check nyo na lang. So, for you, Virgo, ang Jupiter in Gemini transit ay mangyayari sa inyong 10th house of your career. Ayan. Trabaho, no? Related sa iyong pinagkakaabalahan. It's also about your destiny, your life's purpose. So, merong pag-unlad, no, ng trabaho mo, ng career mo, ng business mo, if you are into business. Because Jupiter is the planet of expansion, so pwedeng iba sa inyo, mas lalago yung mga nasimulan yung negosyo o yung career nyo, pwedeng may promotion, salary increase, okay? So, maaring mas mag-resonate ito lalo sa mga Virgo rising, okay? But if you are Virgo sun or Virgo moon, pwede rin namang mag-resonate sa'yo, okay? Pero I think it's going to be more accurate sa mga Virgo rising. So, I think, I also see you na pwedeng mag-experiment ka sa yung trabaho, sa yung business, sa yung career. You will try new things, no? Susubukan lang ng mga bagong pwedeng pagkakitaan mo na kayang-kaya mong i-manage all at the same time. So, you're going to be very busy. Kailangan lang is ma-manage mo ng maayos yung oras at panahon mo sa mga priorities mo, yung mga importanteng bagay sa buhay mo, trabaho mo, career, business, your relationship, your family, and of course, yung sarili mo. Okay? Because meron tong trine sa Pluto, which is in your 6th house of your health, yung iyong kalusugan. Maaring mas magiging maingat ka rin sa kalusugan mo, no? Ito yung tipong you will realize na, teka, masayang kumita ng pera, no? Pero kung sobra ka namang magbababad sa pagtatrabaho at makakalimutan mo ng alagaan yung sarili mo, possible na you might deal with health issues, 'di ba? So, it's time for you to make some changes in your health or yung physical body mo or your physical strength. Maaring iba sa inyo, you will try to be more fit, healthy, strong, okay? Kasi Pluto is the planet of transformation, changes. So some of you, no, kasi 6th house is about your job, yung day-to-day routine mo. And 10th house is your career. So pwedeng yung day-to-day na work mo, trabaho mo, will really support your career na gusto mong ma-achieve. Okay? Maaring mas magiging organized ka rin sa mga activities na gagawin mo. I feel like you will focus more on improving your career, your life's purpose. Kumbaga, yun yung mas bibigyan mo ng focus ng attention. Ano yung destiny mo, ano yung life's purpose mo. You will be more aware of the things that you want to do, na gusto mo, in alignment siya sa mga pangarap mo, mga gusto mong ma-achieve. Okay? And some of you, pwede ring mag-aasikaso ng papers, ng documents, permits, related to your business, or yung iba sa inyo, pwedeng may plano kayo na mag-abroad, magtrabaho abroad, or magkaroon ng clients abroad. Yung iba rin sa inyo, pwedeng merong mga pag-aaralan, like training. You will undergo training to improve your skills, madagdagan yung knowledge mo, and eventually, yung career mo rin yung magbe-benefit doon kasi may bagong
kaalaman ka, may bagong skill ka na pwede mong gamitin to increase your finances, increase your income, 'di ba? Ayun, no? Two of Pentacles. Very busy yung energy ninyo. Pwedeng meron kayong pagsasabayan na trabaho or business, no? Yung iba, you will have multiple jobs para masupport nyo yung pangangailangan nyo, yung needs nyo, and also yung hobbies ninyo. Kasi syempre, no, yung iba, nagkakaroon ng libangan. Pero syempre, yung libangan na yon, may mga libangan kasi na kailangan mong pondohan. Okay. Example, nagkaroon ka ng interest sa pag-golf. O syempre, bibili ka ng golf club. Magme-member ka, no? So, you have to pay for that. Or, mahirap na rin ngayon mag-maintain ng hobby. Even yung pagbabike, syempre, bibili ka ng bike. Kung mahilig ka rin na tumakbo-takbo, ganyan, kailangan rin na yung wardrobe mo, yung running, you have your running shoes, yung damit mo. So, I feel like you will finance your hobbies. Oo. Kumbaga, isa sa mga magiging inspiration mo, yung iyong mga libangan. Parang yan yung magbabalance sa'yo sa kabisihan mo sa work, sa trabaho. You have the Page of Pentacles. So, speaking of pag-aaral, no, this is the energy of a student who wants to learn more. Gusto niyang matutunan ng isang skill o isang kaalaman dahil yun yung magiging simula sa kanya, no? Para siyang punla na itatanim niya, na aalagaan niya para mag-grow and then mamumunga and then harvest time. So, hindi siya tipong mabilisan, no? Kung ano yung mga i-explore mo, babaguhin mo, susubukan mo ngayong Jupiter transit na to. Ano siya, parang gradually makikita mo yung resulta nun after the transit. So, it's time for you to plant your seeds, no? You have the Lovers. Commitment. Oo. I think you're going to be more committed sa iyong career, sa iyong business. You will be more organized. Ito yung tipong susundin mo talaga yung routine na kailangan mong sundin para ma-achieve mo yung certain goal. For example, gusto mong pumayat, no? Hindi pwede na kung kailan mo lang gusto na mag-workout or mag-diet, yan yung gagawin mo. Meron kasi yung plan, merong routine, merong kang schedule na kailangan sundin. So, I think you're going to be more committed doon sa goal mo para makita mo yung resulta. 'Di ba? Kasi eventually, i-reward ka ni Pluto. Kasi Pluto is power. You will gain power dahil sa transformation na yan. Sa pagbabago na yan. You have the Four of Cups. You may feel dissatisfied. Na parang feeling mo may kulang sa mga na-achieve mo sa buhay. So, I think yan yung magiging reason din for you to explore your other options. Yung iba sa inyo, meron kayong libangan na gagawin yung business or pwede nyong pagkakitaan. Alam niyo, kahit yung pagti-TikTok, libangan yan, di ba, ng iba, na pwede nyong pagkakitaan. Paano pinagkakakitaan yon? Pwede kang mag-create ng contents. And then, pwede kang mag-affiliate marketing. Pwede kang live selling. Or magla-live ka lang, tapos people will give you money, 'di ba? So, sa ngayon, yung pagiging discontented sa isang situation natin sa buhay, especially sa estado natin sa buhay, kailangan rin nating maging aware na we have to do our job, no? We have to tayo yung gagawa rin ng paraan para magkaroon tayo ng opportunities. Kasi minsan, hindi laging nandyan yung opportunities eh. Ikaw yung maghahanap nun. So, you have the Ten of Wands. It's going to be
busy dahil may mga responsibilities kang gagawin. Pero kung makikita mo siya, kayang-kaya naman niyang i-handle. So, busy year for you. Maraming gagawin. Speaking of busy, talagang pagtatrabahuhan mo yung iyong mga pangarap sa buhay. Kailangan lang talaga na you pay attention to your health kasi may mga times na you will get frustrated or may mga pagkakataon na parang hindi ka makatulog, nasa-stress ka. So, dapat balance lang. Okay? You have the Knight of Cups. So, I feel like there is someone who is going to help you or take care of you. No? Lalo na if you are in a relationship or someone na related sa'yo na merong concern sa'yo is going to be there for you, no? To assist you, to take care of you. So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.